Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Leo, pauna mensahe ninyo number 36, needing direction. Ayan, you're lost in space. Yun ang ganap, no? Ng iba sa inyo dito, Leo. Maaring you're all over the place. Maaring yung isip ninyo scattered, fragmented, kaya parang nawawala kayo sa bisyo, 'di ba? Wala kayo sa concentration for some reason. Baka ang daming opportunities around you, Leo, kaya naguguluhan kayo, or siguro talagang sadyang hindi kayo makapagdesisyon kung ano ang best para sa'yo, or hindi ninyo ma-figure out, no? Kaya you are needing direction. So, call on your angels, ask for enlightenment, no? Call on the help of the divine universe, no? To give you guidance, okay? Dasal ang kailangan ninyo dito, Leo. Dasal, okay? So what else? And listen to your intuition. Kasi kapag nagdadasal tayo, lalo-lalo na for direction, for clarity, for clear direction, you know, where we're heading, madalas binibigay ng universe ang sagot sa atin through our intuition. So, pinapadalhan tayo ng divine guidance through intuitive messages. Kaya, it is extremely important for you to listen to your intuition dahil dyan papasok, no, kadalasan ang guidance sa atin ng universe. We have number 19, spiritual narcolepsy. Ayan, falling angel. So, Leo, now that you are needing direction, so ibig sabihin parang walang malinaw na kaisipan kayo kung saan kayo papunta. So, wag kayong sumunod, no, sa mga sabi-sabi sa inyo ng ibang tao. Kailangan ninyo na pag-isipan ang inyong gagawin, okay? So, make sure that you are running your life, you are making decision for yourself, no? Huwag ninyong hayaan dito na susunod-sunod na lang kayo sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao, okay? Kasi you can't, parang wala kayo sa tamang tawag dito, state of mind niyo, kasi your mind is fragmented ngayon, naguguluhan siguro kayo. Kaya, use your intuition dito, okay? Use your intuition, wait until you have that clear direction of where you are heading before you make a decision, okay? Huwag din yung hayaan na yung ibang tao ang magdesisyon para sa inyo at this time na naguguluhan kayo. We have number 49, skywriting, the fates. Ayan, so it feels like to me that parang you are going to take a chance, take risk, or ano kayo ngayon, yung parang you're going to take an adventure sa ngayon, no? Maglalakas loob ang iba sa inyo dito na gawin ang mga bagay na gusto ninyong gawin. Kung ano man yung naiisip ninyong gawin, whatever it is that you envision for yourself, maaring sa ngayon, maglalakas ng loob kayo, nagsimula ng mga yan, ano? And you are ready to take the leap of faith. What else? We have perfect storm. Yan, number 44, there is synchronicity. The courage to step into life. Ayan na nga, 'di ba? Sabi ko sa inyo kanina, you are taking the leap of faith sa ngayon, and that is what exactly this perfect storm is telling you, no? Na you are going to have that courage, no, to step into life. May mga bagay kasi dito na parang susubukan ninyo, no? Totally different para sa inyo than what you used to do. Ibang-iba ito sa mga dati ninyong ginagawa. Maaaring this is not your cup of tea, but you are up for progress, no? You are up for growth. Maglalakas ng loob kayo ngayon. Nasubukan ng mga bagay na hindi pa ninyo nasusubukan before, no? Yung ganon. Kaya you're going to activate your courage and your inner strength sa ngayon para magawa ninyo yon. At para masubukan nyo ng mga bagay na doon kayo matututo, doon kayo mag-grow, doon kayo magta-thrive. So, there is synchronicity. We have double 4. And so, I suggest you please look up for the meaning of angel number 44 for more guidance po.
We have number 23, Fortune's Wheel. Napakaganda. Luck and right timing. Ayan. So, swerte-swerte nyo sa ngayon. Sa lahat ng gagawin ninyo sa ngayon, maaaring kayo'y mababalot ng swerte. So, this is good luck and good fortune, no, on your side. At ito yung magbabago ng inyong sitwasyon. Yung swerte ninyo na to is going to bring forth change, no, sa buhay ninyo sa iba't ibang parte. Okay? So, right timing, there is divine timing. So, maaaring ito, yung pag-take ninyo ng bagong path, no, sa buhay ninyo, pag-embrace ninyo sa mag-take ng leap of faith kayo, that is written in the stars, kumbaga, no, that's written in the skies. Ayan, ika nga, no, and because it is divine timing, no, kaya ninyo nararamdaman na gagawin ninyo yan, it's because it's divine timing. The divine timing has come para gawin ninyo ang bagay na yan. We have number 45, repairing the veil, forgiveness, really beautiful kasi handa na kayong magpatawad sa ngayon, no? There is forgiveness in your heart na sa ngayon, there is acceptance, kung ano man ang mga nagawa ng mga taong nakapagdulot ng hindi magandang pakiramdam sa buhay ninyo, kung kailanman, ngayon, handa na kayong patawarin sila, no? You are choosing to forgive those people, no? Dahil hindi dahil sa kanila, kundi para sa sarili ninyo, because you want to move forward with in your life, you want to step forward sa buhay, kaya gusto ninyo na as you head towards that path, no, gusto ninyo na magaan din ang inyong pakiramdam, gusto ninyo na walang bigat sa inyong dibdib, no, kaya you are willing to forgive now. Alright, what else? We have number 5, ayan, so closing door, completion. Yan, so yung completion na to could be endeavor ninyo, could be task, no, maaaring sa trabaho o related sa karera ninyo ito na siguro merong trabaho kayo, meron kayong task na binigay sa inyo that is coming to its completion na matatapos nyo na to, kumbaga gagraduate na kayo sa bagay na yun, na-accomplish nyo na, kaya you are closing that chapter na sa buhay ninyo, no? And when there is ending, diba, there is beginning. Kaya magsisimula na naman kayo dito for sure ng bagong yugto sa buhay ninyo. This could also be closing door pagdating dito, no? Maybe related din ito dito sa forgiveness. Maaaring kung ano man ang sama ng loob ninyo doon sa taong nakapagdulot ng sakit ng kalooban sa inyo, maybe you are also closing that door sa kanya na matapos na yung samaan ng loob ninyo. Kaya siguro mas handa na kayong magpatawad sa ngayon. What else? We have number 63, Winter's Dream, gestation period. Ayan, so ang iba sa inyo dito, it's like you are nurturing something. Maring you are nurturing a plan or an idea dito. Maring meron kayong kinukultivate, meron kayong inaalagaan, ano, maaring plano yan, no, in the future ninyo i-roll out. So maybe may idea kayo na ngayon you are inaalagaan ninyo, nagro-research kayo, maybe you are preparing for something, no? Baka meron kayong pinaghahandaan, ano, na task, or maybe may pinaghahandaan kayong okasyon, or pinaghahandaan kayong plano, no, for business, mga ganun ba, no? So maybe you are taking care of that sa ngayon, at inaalagaan ninyo ang pangarap ninyo na yan siguro, and you are preparing, no, for everything that you will be needing para maisakatuparan ninyo kung ano man ang mga bagay na yan. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.